Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Bali na meron din na dito sa atin mga ka-DIY na LED TV. Ang brand niya ay Haier. Ito. So sabi nating customer, yan yung brand niya, Haier. Sabi nating customer, ito daw ay nag-on pero hindi siya nagbubukas yung kanyang display. Bali may power naman pero wala siyang display. So saksak muna natin. So hindi pa natin alam kung ilang inches yan pero mamaya malalaman natin kasi medyo malaki din yan, no. Yan, medyo malaki. So unang gagawin natin is plug muna natin. Dito, saksak natin. Ayan. So kung napapansin niyo, meron naman siya ang indicator. Pa-power on natin dito. Ayan. Isa pa. Ayan. Nag-oscillate na yun kapag nawala yung power. Ayun. So nag-power siya. Ang problema naman, walang picture. Ayan. Pero meron siyang backlight, oh. Meron siyang buhay yung ilaw niya or gumagana yung ilaw niya. Pero ang problema sa kanya, wala siyang display. Yan. Ito yung gagawin natin ngayon. So gawin na lang natin is i-power off na lang natin yan. Yan. So kapag parang bumubukas yung ilaw, power on ulit natin. Tingnan nyo yung screen. Power on ko lang. Ayun, napansin nyo sa pinaka-screen niya parang bumukas. Pero wala siyang display. Yan, makapal yung LCD nito kaya hindi gaano kita yung natin. Yung paghawak natin sa screen, hindi lumalabas yung kanyang ilaw kasi makapal to, yung makapal yung LCD niya kapag ganito. Okay, so unplug muna natin tapos buksan natin yung pinakalikuran nito. Tara, para maumpisa na natin sa pagre-repair. So ayan mga ka-DIY, bali pinatapa ko na dito. Tingnan natin yung pinaka-model number. Ito yung brand niya Haier. Model number ay yan, LA49F1000U. Ibig sabihin siya siyang 49 inches Haier. Okay, so mag-remove muna tayo ng mga screw. Tanggalin muna natin yung mga screw niya para matanggal natin yung pinaka-back cover at saka ma-check natin yung problema niya kung bakit ganon. So pag ganon mga ka-DIY na wala siyang may backlight siya pero wala siyang display, unang pukusan natin ito ay T-con. Kapag ganito kalaki, minsan kasi may mga yan T-con. Pagka malalaking uri na ng TV, kagaya nito nasa siya 49, 40 to 49 to 50. Minsan yan marami talagang encounter na T-con yung ginagamit. So mag-remove muna tayo ng mga screw. Tanggalin muna natin yung pinaka-back cover na to. Okay? Okay, buksan muna natin mga ka-DIY. Mag-remove muna tayo ng mga screw. Okay. Tabilan muna natin yung screw niya. Dito. Meron pa isa. Okay. So dito tayo mga ka-DIY, ito yung design na kanyang power supply. So power supply, tatawid yung supply papunta sa main board. Ito yung main board natin. Yan, yung design ng main board. Tapos yung pagkatawid ng supply sa main board, tatawid din yung supply ng main board papunta sa ating T-con o timing control board. Ito yung pinaka-T-con natin. Ito yung nagdadala ng display sa ating LCD. Yan. Pagkadaan ng T-con board natin, so dadaan na rin yung mga signal natin dito sa papunta sa ating LCD dito. Top board. Ito yung pinaka-top board niya. Top board ng LCD. Yan. So ang gagawin natin ngayon, dahil wala siyang display, titingnan natin kasi bumubukas naman siya, may ilaw naman tayo nakikita. So mamaya saksak natin para makita natin yung pinaka-backlight niya, ilaw. So dito yung focus natin, dito. Pagka walang display kasi may kinalaman tayo dyan sa sa ating T-con or sa ating mainboard. Dalawa lang.
pagka walang display. T-con or ito, yung ating mainboard. Okay, so dito tayo mag-abang. Titingnan natin kung may pumasok na supply dito sa kanyang DC to DC circuit. Kasi pag mawala ng supply kasi yung DC to DC, ang ibig sabihin, yung ating display ay mag-blackout yan. O walang display yan, hindi magkakaroon ng display kapag nawala ng supply ang DC to DC natin na itong area. Yan, ito yung pinaka DC to DC para masupplyan yung ating LCD panel, yung pinaka LCD natin or yung display natin. Okay? Ang gagawin natin, mag-abang tayo ng supply dito sa kanyang DC to DC sa top board natin, sa timing control board. So, plug in muna natin yung saksakan dito. Okay, pagkatapos niyan is naka-standby na tayo. So, mamaya i-power on natin yan. I-ready lang muna natin yung tester natin. So, dito, select natin sa DC. At i-body ground natin yung negative natin dito. Body ground. Then yung positive naman yun ang itutusok natin para sa ating supply. Okay? So unang gagawin natin. So dito tayo sa fuse. Yan ang fuse. Ito. Dito sa kanyang LVDS natin. Sa flex. So ito yung pinaka-positive. Yung may P. Fuse. Yan. Abangan natin dyan kung may 12 volts. So wala pa tayong supply kasi hindi pa tayo nakapag-power on. So gawin natin is i-power on natin yan. Dito. Power on natin. Ayan, nag-power na siya, nag-oscillate na. Ibig sabihin, nagbigay na yan ng supply. Or magkakaroon na ng supply yung ating timing control board. Kung napapansin nyo, may backlight na tayo dyan. Yan, oh, may backlight. Oh. Yan. Meron tayong backlight dyan or may ilaw na. Yan, kita ba? Yan. Nagkaroon na ng ilaw dito sa butas. Ibig sabihin, nagbigay na ng supply yan dito sa ating timing control board. Kasi dito tayo magpo-focus ngayon kasi wala siyang display. Okay, so dito sa kanyang fuse, napapansin nyo, meron tayong input dyan na 12 volts. Yan o, 12. Yan. Tapos, dito sa kanyang BGH, dito, sa BGH niya ito. Taba yan, BGH ito. BGH, kailangan makakuha tayo dyan ng supply. Kung napapansin nyo, sa BGH natin is 0. Ibig sabihin lamang, may problema tayo dyan sa, sa ating timing control sa ating DC to DC. Dito naman sa BGL kailangan makakuha tayo at least negative dyan dito. Yan, BGL dapat meron negative dyan o negative 6, negative 7, negative 8, 9 or 10. So wala tayong nakuha ang negative dyan. Ibig sabihin lamang hindi gumagana yung ating DC to DC o hindi nagpa-function. So, kahit doon sa BGH at saka BGL, malalaman natin na hindi gumagana yung ating T-con o ating timing control board ito. Yan, kung susundan natin yung BGH, ito yung pinuntahan yan na IC. Tapos ito naman yung kayong BGL, dito naman pumunta. Ibig sabihin, itong IC yung naghahawak sa ating DC to DC. Ayan. Tingnan natin kung may supply ito. Wala. Ito naman sa kabilang coil. So wala, may problema talaga yung ating timing control board. Ayan. So testingan muna natin test muna natin na maghang tayo rito. Tingnan natin kung magkakaroon ng display. Hang natin to tapos maghang tayo sa kabila. Tingnan natin kung walang display. Mamaya titingnan natin kung ano talaga mangyayari sa kanya. Okay, so ang gagawin nyo na lang kapag maghahang kayo ng mga ganito, T-con, ipa-power off nyo muna. Yan, plug nyo muna, tapos maghang kayo rito. Yan, maghang. Tapos, pag nahang, saksak uli. Tapos, power on. Subukan muna natin maghang. Okay. So, na-power na. Yan. Sugutin dito. Wala pa rin. Ganon pa rin. Wala siyang display. Ibig sabihin yan, hindi yan nagbigay ng wala pa rin ng voltahe yan, wala pa rin tayong BGS dyan or BGL. Kapag ganyan, na hindi pa rin siya nagbibigay ng display. Ibig sabihin, wala pa yung BGH at walang BGL. Ito BGH. Yan. So wala pa rin
Yan, wala pa rin tayo supply sa BGH. Yan, nakatutok na tayo sa BGH pero wala pa rin. Ang gagawin natin, ibabalik natin to. Ibabalik natin to. Ito naman ihang natin. Kasi wala pa tayong display. Possible din kasi na walang display yan kapag may problema yung ating mga clock signal. Yan, so itong design kasi ng ano na niya, yung design kasi ng top board niya o yung ng design na kanyang T-con is dalawa yung lever shifter. Ito. Kaliwa. Yung kanyang clock signal, ito, dalawa. Ito at saka ito. Yan, dalawa yung level shifter na ginamit. Left and right. Kasi sa ibang design ng ganito is isa lang yung level shifter. Okay, so gagawin natin, isahang muna natin tong sa kabila. Ito, balik natin yan. Unplug muna natin. Katapos balik natin yung ano, yung ribbon. Ito naman sa kabila. Yan. Ito naman hang natin. Then saksak natin dito. Every time kayo na maghang ng mga flex, ugaliin nyo tanggalin to. Baka magkakaroon kayo ng problema kapag hindi nyo tinanggal. O baka mag-short sa mga ngipin dyan sa loob. Okay, so power on natin. Yan, may power tayo. Power on. Yun, nag-oscillate na. Ibig sabihin nag-on na yan. Rate natin. Galaw natin dito. Check natin yung 12 volts natin. Dito. Wala pa rin. 12, ayun, may 12 volts tayo. Din sa kanyang BGH. Wala. Wala oh. Yan, walang BGH. Sa BGL naman, wala pa rin. Yan. Wala pa rin tayo makuha sa BGL. Wala pa yung negative supply. Ibig sabihin, may problema tayo sa ating T-con o timing control board. At titingnan din natin sa ibaba kung nagkakaroon siya ng display. So wala yan kapag ganun. Walang display yan, no? Kasi nga, hindi bukas yung kanyang or hindi nag-open yung kanyang supply para sa BGH, BGL, 15 volts natin, 3.3 volts. Yung mga supply na kailangan ng ating LCD panel. Sana. So, hindi siya magbibigay talaga ng display. Kaya nga, dahil sira yung kanyang DC to DC circuit. Ito yung kanyang IC, sira yan. So, ang gagawin natin, ang option dyan, is titingnan natin kung may mga short na SMD capacitor kagaya nito. Yan. Titingnan natin kung may mga short na SMD capacitor. Ang gagawin lang natin is babasa na lang muna natin yan. Okay, so unplug muna natin. Pagkatapos, check natin sa buzzer o continuity ng ating tester dito. Or pwede mamaya, yung ano lang muna, yung analog tester. Subukan natin sa analog. Okay? So ayan mga ka-DIY, kumuha muna ako ng analog tester at iset natin ito sa 50 volts DC. Yan. So yung ground natin is lalagay natin sa chassis din dito. Yan. Tapos ang gagawin natin, kailangan itutok na kagad natin doon sa BGH dito. Kasi ang BGH is nasa positive 26 volts yan. Yung BGL naman natin is negative. So unahin muna natin na magkaroon ng supply ito bago hanapin yung iba. Kung mawawalan man ng ibang supply, kailangan ma-present muna natin yung BGH at saka BGL. So dito, kailangan lumabas muna ito bago tayo maghanap ng ibang supply. Importante, meron tayong supply sa 12 volts, then yung ating BGH. Okay? So yun ang pinaka main kasi na supply natin sa BGH. So marami kasi itong trabaho yung BGH natin. So yan, abangan natin dito ng test point. Tapos saksak natin yung unit. Tingnan natin, kailangan yung ating analog tester is pumalo bigla at saka bumalik. Kapag hindi pumalo, ibig sabihin may problema yung ating DC to DC talaga. Patayan. Patay na talaga yung ating DC to DC kapag hindi ito nagpalo yung ating analog tester. Para mas maganda yan, iset natin sa 10 para makita natin kung pumapalo pa. Pag pumalo, ibig sabihin at biglang bumaba yung ating pointer, ibig sabihin may chance na may mabubuhay yung kanyang DC to DC. Pero pag hindi nga gumalaw yung ating pointer, ibig sabihin sira yung ating DC to DC. Ganito lang pag i-confirm yan. So bago natin isaksak,
itusok muna natin to sa pinaka BGH niya. Diyan. Okay? Nakatusok na yan sa BGH. Tapos saksak natin dito. Yan, saksak na natin. Dito natin medyo na dumulas. Yan. So kung napapansin nyo, ipa-power on ko siya. Yan. Tapos tingnan nyo na lang kapag gumalaw yung ating pointer. Yan. So, tutukan nyo ito kung gumalaw siya kapag pinawer on ko siya. Kapag hindi gumalaw yung pointer, ibig sabihin sira yung ating DC to DC. Okay? Power on ko lang. Yun. So, yun. Kung napapansin nyo, hindi malang gumalaw yung pointer ng ating analog. Ibig sabihin lamang, yung ating T-con ay sira. So, yun. Para sa mga baguhan lang naman ito. Ibig sabihin, sira yung ating T-con kasi hindi man lang gumalaw yung ating pointer na tester na naset na natin sa pinakamababang settings na 10 volts. Yon. So 100% na sira yung ating T-con. Yan, sira yung ating DC to DC kasi pag pumalo yan at saka bumalik, minsan kasi pagka mayroong BGH papalo talaga yan yung voltahe niyan. Then pag may short yung ating T-con, bababa yan. Ibig sabihin, may chance ang mabuhay yung ating DC to DC kapag ganon. Okay, so gagawin na lang natin ngayon. Aktualan natin ang T-con kasi meron tayong 12 dyan, no? Present yung 12 natin dyan. Dito. Present yung 12 volts natin dyan, no? Yan. Sa BGH, wala. Sa BGL, wala. Negative supply kasi yung BGL, kaya langan natin baliktarin natin yan. Pagka BGL pagka BGL yung tinutukan natin. Wala, oh. Wala. So, wala talaga. Ang gagawin na lang natin ito, papalitan natin ng T-con o timing control board. Tara, aktualan natin. Kasi pagka inaktualan natin to ng T-con at saka ganun pa rin ang nangyayari, ibig sabihin, ang may problema yung ating mainboard. Okay, tatandaan nyo lang, kapag nagpalit na kayo ng bagong T-con, tapos wala pa rin display, ibig sabihin may kinalaman yung ating mainboard ito. May kinalaman ng mainboard. So ganun lang huliin ang sira kapag wala siyang display. Okay, tara, aktualan natin, palitan natin ng T-con. Okay, tanggalin natin yung T-con o timing control board. Yan, basta walang voltahe talaga sa DC to DC, talagang hindi talaga magdi-display yung ating TV niyan kapag ganon. So ayan, ito yung sira natin. Ito yung number niya. Yan, 49. Ito. Yung number ng T-con natin. 49 UHD. Yan, T-con o timing control. Ito naman yung pamalit natin. Yan, ito yung pamalit natin ngayon. Parehas na talaga yan. Yan, oh. Yan. Okay, so 49 din yan. 49 UHD T-con. Oh, parehas na parehas. Yan. Parehas na parehas talaga. Okay, so ikabit natin to, yung T-con na bago. Dito. Tabilan muna natin to. Yan. So daan-daan lang kapag magkabit kayo ng mga flex kagaya nito. Kasi maaring masira yung mga ngipin niya kapag hindi maganda yung pagkakalapat ng ating flex. Yan. Nahin lang muna sa ibaba, tapos dun sa itaas na sunod. Maikli kasi yung kanyang T-con, yung kanyang flex maikli, kaya unahin natin to sa baba. Yan. Okay, na-fix na natin. Next, itong sa itaas, lalagay natin din naman yung kanyang supply. Yan. Okay, so i-fix ko lang. Ilagay natin itong screw.
Dito. Kailangan is lumabas na yung supply dito. Pinalitan natin ng bago. Okay. Yan. So, abang natin yung ating tester dito. So, naka-DC tayo dyan. Tutok tayo sa BGH. Pero pag mayroong BGH at saka BGL at wala pa rin, maaaring pwedeng may mga problema din minsan sa supply natin sa 15 volts, mga ganon, 3.3. May mga supply pa yun na mga missing kapag wala pa ring display. So, yan. So, pinalitan tayo ng bago. So, make sure na may display. Pag wala pa rin, magto-troubleshoot tayo kung bakit wala siyang display. Okay? So, plug in ko lang dito sa ilalim. Plug in natin, tapos may power na tayo dito. Yan. So, power on natin. So, nag-oscillate na. Tingnan natin. So, meron na tayong voltahe nung pinalitan natin ng Deacon. Meron tayong 29 volts. Ibig sabihin, okay yung ating Deacon na nilagay. Pero hindi pa natin alam yan kasi titingnan pa natin sa ilalim. Sa BGL naman, is meron tayong nakukuha ng negative 7 volts. Ibig sabihin, yung supply is nabuhay na. Kapag present kasi yung BGH natin at saka BGL na supply, malamang yung ibang supply ay good na rin or okay na rin. Kung minsan, buhay yung ating DC to DC na BGH at saka BGL, may mga supply, at walang display yung ating TV, malamang nasa signal ating mga problema, sa mga clock signal natin. Okay? So, silipin natin sa ilalim, titingnan natin kung nagkakaroon na siya ng display nung pinalitan natin ng bagong Deacon board. Yon. Buhay na siya. Yan. So, dapat alamin nyo rin kung paano mag-diagnose sa mga supply. Kung anong nawawalang supply, ano yung dapat nyong gawin. Yan, ang pakikinig kasi at yung panonood, pag pinagsama mo yan, is marirepair mo yung ganito. So, ayos na mga ka-DIY. Meron tayong display. Ang gagawin na lang natin is i-close na lang natin to. Kailangan alam nyo kapag alam nyo kung paano siya i-troubleshoot. Kapag bumubukas yung ilaw, pero wala siyang display, maaaring may problema tayo sa clock signal natin or maaaring may problema tayo sa ating supply ng DC to DC. Ayan. So, ganun lang mga ka-DIY. Yan, plug muna natin to tapos i-close na natin yung unit. Okay mga ka-DIY, na-assemble na natin yung unit. Ang gagawin natin is ipa-plug in na lang natin dito at i-power on natin para tingnan natin yung screen kung may problema pa sa screen. Titingnan natin. Sa pagpalit natin ng Deacon, titingnan natin kung maganda. So ayan mga ka-DIY, oh. Okay naman yung screen niya. Yan. So okay naman yung screen. Ang problema, parang meron siyang guhit dito, maliit. Dito. Yan. Meron siyang guhit na maliit. Yan. Hindi natin matanggal yan, yung isang one line na maliit. Hindi natin matanggal yan. So, ano talaga yan? Manual banding na talaga to. Banding na pala ito, machine. Palit yan na yan ng COP kapag gusto mawala ng customer dito. Okay, so ngayon is okay na siya. Yan. So, ganun lang mga ka-DIY mag-diagnose ng ating LED TV. Okay, so sundan nyo lang yung video para may idea na rin sa mga baguhan. Okay, hanggang dito lang ating video mga ka-DIY. Maraming salamat sa inyong panonood. This is JM Tutorial. Bye-bye.